salitang insurance, ano? Lahat po tayo pamilyar sa salitang insurance. O marami pong member dito sa atin. Ha? Member po ng ProLife. Yan. Insurance. Ang salitang, pag sinabi mong salitang insurance, niresearch ko po ito. Ang ibig sabihin po dito sa Tagalog, magsigurado. Sabihin, wala siyang katiyakan. No? At ang salitang insurance po, ang insurance po, hindi po ito libre. In fact, naghuhulog ka nito monthly para magkaroon ka ng insurance. No? Pero yung salitang assurance, ang ibig sabihin po ng assurance, ito po ay katiyakan. Tama? Katiyakan. Katulad po ng binasa po natin dito sa aklat ng Roman, chapter 8, verse 38. No? Sabi dito, sapagkat natin iyakong walang makapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang manghel o mga pamunuhan at ang mga kapangyarihan ng kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinatulob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Once na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon as Lord and Savior ng ating mga buhay, meron po tayong assurance of salvation. Ibig sabihin po, meron na tayong buhay na walang hanggan. At kailanman hindi na mapapahamak ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Amen? Hindi na po mapapahamak. Kaya, tama po yung salitang, once saved, always saved, osas. Yan. Kaya huwag po tayo maniwala sa mga katuruan po ng mga ibang grupo na yung kaligtasan daw ay nawawala. Pag nakagawa ng kasalanan, ay nawawala yung kaligtasan natin. Huwag po tayong maniwala sa ganun. Once na tayo sumampalataya sa ating Panginoon, meron na tayong katiyakan ng kaligtasan sa langit. Kaya dapat po natin ipagpasalamat ito sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa ginawa niya, siya'y namatay, at sa kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw, nagkaroon po tayong pag-asa. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Pagpasalamat po natin yung tinabayan sa araw. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras nito, salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa iyong pagpapatawad po sa amin, na bagamat kami mga nilalang mo na nagkasala sa iyong harapan, hindi po kami karapat-dapat na pag-alayan ng iyong buhay, sapagkat kami po ay isang makasalanan. At ang sabi ng iyong masalita, hindi po kami nakaabot sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Pero, ang dahil sa pagmamahal niyo sa amin, ang dahil sa habag niyo po sa amin, ay kami po ay inyong pinatawad, kayo po ay kami po ay pinagalayan mo ng iyong buhay, alang-alang po sa aming ikaliligtas. Kaya sa oras nito, Panginoon, ay karapat na lang namin na sambahin, purihin sa Espiritu at katotohanan. At sa oras nito, dinadalangin po namin ang dalawang elemento na nasa aming harapan, ang tinapay at saraw, simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, ang dahil doon, Panginoon, kami po ay nalinis, nagkaroon ng kapatawaran ng ngayon po makasalanan laban sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po yung dalawang simbolo nito. Patuloy ka namin alalahanin na sa tuwing kami ay nakakatipon bilang makakapatid sa pananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.